So, dyan nga ay kinukuha ko na yung sukat ng mga nilagyan ko ng perdible. At pagkatapos niyan ay yan, tinatastas ko na yung sleeves ng polo. So, ayan, pagkatapos ng isang sleeves ay yung isa naman ang tinastas ko para maghiwalay na sila. At pagkatapos nga tastasin ay ayan na nga yung sleeves na yan na aking tinastas mula sa kanyang katawan. Sa laylayan naman ay susukatin ko yung kung ilang inches ang nakatiklop, 2 inches. Kinuha ko din yung sukat ng ibabawa sa shoulder. Pagkatapos ay binaliktad ko na yung polo dyan at pinagpantay yung mga sides. So, nilagyan ko lang ng mga aspile para talagang pantay sila, no? Walang lumalagpas. Kailangan pantay pareho. Pagkatapos sa sides ay yung shoulder naman, kunin natin yung pinaka-center ng shoulder at nilagyan ko ng aspile. And then, sinukat ko na yung ibabawa sa shoulder. Nilagyan ko ng markings. Sa back tweed or back chest ay sinukat ko din. Binuka ko yung front opening para mag-flat ang sukat. Sinunod ka naman yung sukat ng para sa chest, yung sa dibdib. Nagbawas ako ng konti doon sa body ng polo para mahabol ko lang yung sukat ng armhole. So, yan, nilagyan ko na ng markings pababa yung sa may armhole. Tinekuli yung sukat kung tama na ba. And then, sinukat ko yung sa may sleeves kung pareho sila ng sukat ng armhole. So, pareho. Dito naman sa laylayan ay minarkingangs ko yung ibabawas at mag-iiwan lang ako ng para sa fold. Okay, so ayan na, pati na sa sides ay binawasan ko na din. Isama ko na din yung sa may armhole at mag-iiwan lang ako ng para sa seam allowance. At pagkatapos maggupitan ay punta na tayo sa makina para tahiin ko na yung sa mga sides niya. So dyan ay tahi lang ako ng tahi ng tahi. Pagkatapos mabuo ng sides ay in-agingan ko na para hindi naman siya mag-nis-nis. At pagkagaling sa aging ay magfo-fold lang ako dyan ng 1/4 sa laylayan. Ayan, paikot na yan. Habang nananahi ako ng paikot yan sa laylayan, ay iniisip ko din yung buhay ko kung kailan ba iikot, kailan ako mapupunta sa ibabaw. At pagkatapos ng laylayan ay isunod naman natin yung armhole. Yan, kinuha ko yung mga center. Mula doon sa center, nagmarkings ako ng 4 inches. Pagkatapos yung mula dyan sa 4 inches na yan kabilaan ay tinahian ko. Reason para hindi siya mabanat. Pwede nyo din gawin pag nanahi kayo ng sleeves kasi may tendency na nawawala sa pwesto yung may korte na yan. Okay, so ayan na. Ikinabit ko na yung sleeves niya. Pinagtapat ko yung center ng sleeves at saka yung center ng shoulder. Nilagyan ko ng aspile. Pagkalagay ko ng aspile sa shoulder, ayan, ganyan yung ginawa ko. At dyan sa may ilalim ng kilikili ay lalagyan ko din ng aspile. Pwede nyong lagyan paikot ng aspile pero ako hindi ko na nilagyan paikot. Yung ilalim lang at saka yung sa shoulder ang nilagyan. And then, tatahin ko na yung sa armhole. So, ayan na nga, tinatahi ko na. Ipapaikot ko lang yan para matapos na yung repair na ito. Dahil pagkatapos ay kukunin na nga ng may-ari. So, pagkatapos nga ikabit ng sleeves ay paplansyahin ko na. Yung laylayan ng sleeves, pati yung sa may armhole. Ayan, pinalansya ko din. Ayan. So, dito po nagtatapos ang aking tutorial. Sana nakatulong. Thank you for watching. Bye!